Yan, next. Ang estratehiya ito ay mahalaga upang lubos na maisali ang lahat, bumuo ng pagtutulungan at lumikha ng ligtas kapaligiran para sa pagpapalitan ng ideya. Ang una, pagsali sa lahat. Ano nga ba ang pagsali sa lahat? Para sa akin, sa pamamagitan ng paggamit ng maliit na grupo, mas magiging possible na ang bawat miyembro ay aktibong makibahagi sa talakayan. Hindi katulad ng malaking grupo o kung saan ang ilang individual ay maaaring mahiyain o walang pagkakataong pagsalita. Pangalawa, pagbuo ng kooperasyon. Ang pagbuo ng kooperasyon nagsisimula sa pagtukoy at pag-unawa sa isang layunin na parehong pinahalagahan ng bawat membro ng grupo. Kapag alam ng lahat ng kung ano ang kanilang pagtutulungan o pinagtutulungan, mas madaling magkaisa at magtulungan. Ang pangatlo, epektibong komunikasyon. Bakit mahalaga ang epektibong komunikasyon? Ito ay pagkakaunawaan, ibibigay daan ito upang malinaw na maipahayag ang mga ideya o saloobin nila. Tapos, siguro opinion na nagresulta sa mas malalim na pag-unawa sa bawat isa. O pag-iwas sa hindi pagkakaintindihan o nakakatulong ito upang maiwasan ang mga di pagkakaunawaan na maaaring maidulot ng hindi pagkakasundo o problema sa grupo. Pangatlo ay pang-apat, positibong kapaligiran. Ang positibong kapaligiran ay dapat may respeto, pagpapahalaga ang bawat isa. Dapat igalang at pahalagahan ang anumang kanilang pinanggalingan o paniniwala o kakayahan nito. Nagpapahiwatig ng pagtanggap o sa pagkakaiba at pagkakakilala sa halaga ng individual. So may tanong ako dito. Sa epektibong komunikasyon, bakit mahalaga ang epektibong komunikasyon? Sige po, sagot na lang kayo. So, maaari pong mag-tanong yung gustong tanong, taas na lang po ng kamay. Bakit mahalaga ang epektibong komunikasyon? Ako na. Siyempre, mas mahalaga yung epektibong komunikasyon, lalo na kapag yung sa nag-uulat. Pag mas naiintindihan nila yung communication or yung sinasabi mo, mas makikinig sila sa iyo mas magpo-focus sila kasi nga naiintindihan nila yung sinasabi mo. Effective yung communication na meron kayo. Yun. Okay. Ano pa bang tanong? Dagdag ko lang din dun sa sinabi ni Ate Rachel na pag yung epektibong komunikasyon is meron din tayong tinatawag na bukas na pakikipagpanayaman or ito yung pakikipag-usap ng walang sinusunod na formal na ginagawa, which is nagbibigay ng lakas ng loob sa mga pagtanong upang magtanong sila ng katanungan na hindi nila naintindihan at upang ulitin yung mga bagay na sinabi na hindi naunawaan ng mga tagapakinig. Okay. Meron pa akong isang tanong dito sa pagsali sa lahat. Sa pamamagitan ng paggamit ng maliit na grupo, mas nagiging possible ba ang bawat miyembro? Isa pa? Sa pamamagitan ng paggamit ng maliit na grupo, mas magiging possible ang bawat miyembro. Siyempre, mas magiging possible yung maliit na grupo kasi nga, konti nga lang sila. Mas magiging focus sa kanila yung nag-uulat or yung yung nagdi-discuss kasi nga konti lang sila.
walang makaka-interrupt sa ginagawa nila kasi mas konti sila, hindi katulad kapag malaking grupo. Pag mas malaking grupo, mas may na pwedeng ma-interrupt yung ginagawa nila kasi may mga ibang mga group na iba yung ginagawa. Yun. Okay, yun lang na yung tanong. Eh, ano po, idagdag mo na din question kay Dakuro. Sa tingin mo, Dakuro daw, kung maliit na grupo, mas malaki ba yung kapakinabangan nun upang mabigyan ng boses ang lahat ng kalak or hindi, Dakuro? Para sa akin lang, oo, mas madaling pag maliit lang yung grupo kasi nga, kung di lang hinikinig sa'yo, and alam mo yun yung parang ayun nga, maliit lang yung nakikinig sa'yo, parang hindi mo na siya masyadong palawakin kasi nga, parang alam mo naman sa sarili mo na maintindihan nila yun. Sige, si Lovely po, si Lovely. Same question po tayo. Sa tingin niyo po ba kung maliit na grupo yung gagamitin is merong posibilidad ba na makakapagsalita yung lahat at bakit? Para sa akin naman, oo. Kasi kapag epektibo yung komunikasyon, mas nagiging posible sa bawat miyembro na maipahayag yung kanilang ideya. Mas meron silang boses kasi nga konti nga lang sila. Sige po, next na po tayo. Ay, wait lang po. Next na po tayo. Thank you. So, formal na presentasyon. So, itong formal na presentasyon na to is all about siya sa mga malalaking grupo or madaming audience na makikinig sa'yo. So, ang number 1 po natin ay yung pakikipag-ugnayan. So, yung pakikipag-ugnayan po natin is kailangan po natin na nakikipag-eye contact ka sa audience mo, tsaka hindi ka masyadong magalaw para maihikayat mo yung mga audience na makinig sa'yo. So, yung number 2, yung pagiging makaakit-akit. So, dapat, kagaya nga ng sabi ko kanina, na dapat mas maganda yung kung may storytelling ka, or may mga halimbawa ka, na para mapapaisip yung mga audience mo. At nakapokus sa'yo. Tapos, number 3 is pagpapasigla ng interaction. So, dapat nagbibigay ka ng mga tanong para, or direkta, or rhetorical para mag-isip yung mga audience mo kung ano nga ba yung gusto mong sabihin sa kanila. So, yung yung pang-apat, yung pang-angkop ng mensahe. So, inaayon nito yung yung presentasyon mo sa mga edad, kagaya nga ng sabi ko na nakaraan na yung mga sasabihin mo dapat takayin sa edad nila. Kunwari, bata yung audience mo or matanda, dapat nakaka-relate sila. So, yung mga malinaw na, taas number 5, malinaw na ekstruktura. So, dapat may maayos na simula, gitna, at wakas para mas lalo nilang naiintindihan yung mga sinasabi mo sa kanila. So, sa madaling salita, ito yung mga ginagamit kapag bibigyan mo ng formal o delayed presentasyon ang mga maraming tao para mas lalo silang makinig. So, dito naman po tayo sa paggamit ng teknolohiya. Ito ay paggamit ng teknolohiya or digital tools upang mas magiging malinaw o interactive yung mga presentasyon mo. Ano man ang laki ng audience or liit. So, number 1 is digital content sharing. Paggamit ng PowerPoint, screen sharing katulad ng ginagawa natin ngayon. Tapos visual sa pakikipag-ugnayan. So,